Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa isang bilanggo na naging lihim na ahente ng isang programa ng CIA, ngunit may nadiskubre siyang katiwalian ng mataas na opisyal na humantong sa maraming gustong pumatay sa kanya. Ang pelikulang ito ay ang American action thriller film na ipinalabas taong 2022 na pinamagatang The Gray Man. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Sa state prison sa Florida, bata pa lang noon nakulong si Cortland Gentile matapos niyang mapatay ang abusado nitong ama para iligtas sa kapahamakan ang kapatid. Dinalaw ito sa kulungan ng senior CIA official na si Donald Fitzroy para sa alok na kalayaan kapalit magtatrabaho ito sa CIA, sa isang programang tinatawag na Sierra bilang isang elite black ops ng ahensya. 18 taon ang lumipas, isang misyon ang ibinigay kay Cortland sa Bangkok na kilala na ngayon sa tawag na Sierra 6 kasama ang CIA agent na si Danny Miranda. Pinamumunuan ng operasyon ng CIA Tactical Operation Chief na si Denny Carmichael kasama si Suzanne Brewer upang tapusin ang target na tinatawag na dining car suspect para sa pagbebenta ng sikretong pangseguridad na impormasyon. Pagdating ng target sa lugar ay kailangan itong palihim na mapatay ni Six sa malayo. Ngunit hindi niya magawa dahil mayroong sibilyan sa malapit, pero walang pakialam doon si Carmichael ang gusto niya lang itumba nito ang target. Hindi pa din ginawa ni Six ang plano na ikinagalit ng opisyal, pero gumawa ito ng paraan para makalapit sa target nang walang ibang nadadamay. Tumakas na si dining car na agara namang sinundan ni Six at nagkaharap ang dalawa, ngunit kilala siya nito at nagpakilala ang target na siya si Sierra 4, pero hindi naniwala si Six at naglaban ang dalawa sa pagitan ng mga paputok para sa kapistahan ng Songkran sa Thailand. Hindi nagtagal na gawang mapabagsak ni Six ang kanyang target, doon nalaman niyang totoong ang isa itong Sierra agent at sinabi sa kanya na si Carmichael ang nasa likod kung bakit ito ngayon naliligo ng dugo. May ibinigay si 4 kay Six na kwintas na ayaw sana nitong tanggapin, pero napilitan din ito bago patuluyang bawian ng buhay ang target. Dumating naman si Danny sa pinangyarihan, sinabi ni Six ang nalaman niya ngunit hindi naniniwala ang agent kaya umalis na ito. Dumating din ang iba pang mga agent sa lugar na may hinahanap sa bangkay, lumabas na kaya binuo ni Carmichael ang operasyon para sa kanyang pansariling interes upang makuha ang drive sa Sierra agent. Tinawagan nito si Six para alamin ang nangyari kung mayroon ba itong nalaman at nakuha sa target. Itinanggi ni Six ang nalaman sa kainalam ang nilalaman ng drive na patungkol lahat kay Carmichael ngunit mayroon itong encryption key. Tinawagan din siya ni Danny para sabay na bumalik. Nagpaywa na ito doon na ipinagtataka ng agent pero hindi na siya nagsalita pa at ipinadala ang drive sa pinagkakatiwalaang tao. Samantala, hindi na operatiba ng CIA ngayon si Fitzroy matapos itong tanggalin noon ni Carmichael sa serbisyo. Humingi ng tulong si Six sa kanya para sa kanyang kaligtasan na makalabas ng bansa. Dahil sa nangyaring kapalpakan sa isinagawang operasyon, kumuha na si Carmichael ng mercenaryo na kanya ding kaibigan na si Lloyd Hansen upang hanapin si Sierra 6 para bawiin ang drive at tapusin ito. Kalaunan sa isang paliparan, nag-aantay na ang mga mercenaryong sundo ni Six. Dumating ito doon na napagkamalan pang kalaban pero napatunayang niyang siya ang tao ni Fitzroy kaya agaran na silang umalis. Dumalaw naman si Fitzroy sa libing ng kanyang kaibigan, nagpakita doon si Lloyd upang alamin sa kanya ang kinaroroonan ni Six pero itinanggi ng dating agent ang alam niya. Ngunit hindi naniniwala ang mercenaryo sa kanya, ginamit nito ang pamangkin ni Fitzroy upang makuha niya ang gusto. Matapos nito ay tinawagan ni Fitzroy ang kinuha niyang mercenaryo para tapusin ang kanilang iniiskortan kapalit ang kaligtasan ng kanyang pamangkin. Pero bago pa nila magawa ang binabalak nakatunog na si Six kaya nagawa niyang makalaban sa grupo. Nabutas naman ang eroplano nang matamaan ng baril hanggang sa dahan-dahang bumagsak. Naghanap na si Six ng magagamit na parachute ngunit wala itong makita. Nagpaikot-ikot ang eroplano hanggang sa mawasak dahilan ng tumalsik ang lahat. Nakakita si Six ng may dalang parachute at ito ang ginamit niya para makaligtas. Maya-maya pa nakatanggap ng tawag si Fitzroy mula kay Six na nakaligtas sa pananambang. Inamin ng dating agent na hawak nila ang kanyang pamangkin kaya niya ito nagawa. Inagaw ni Lloyd ang telepono at kinausap siya para makipagsundo sa hawak niyang drive kapalit ang kalayaan ng dati niyang boss, pero tumanggi si Six na inasahan na din ng dating agent.
Pinayuhan na lang ni Fitzroy ang mercenaryo na hindi basta-basta ang kinakalaban niya, kaya pinakilos ni Lloyd ang lahat ng mamamatay tao nito magmula pa sa iba't ibang panig ng mundo para hanapin si Six. Sa ngayon nakasakay na ang Sierra agent sa train at nagpapahinga. Naalala ni Six ang 2 taong nakakaraan sa London sa opisina ni Margaret na nagkaproblema si Fitzroy at kailangan niya agad maaksyonan. Kaya si Six ang pinagbantay ng agent ng kanyang kaisa-isang pamangkin na si Claire na ulila na sa magulang at mayroon ding kondisyon sa puso. Sa una palang pagkikita ay agad siyang nagustuhan ng bata, isang gabi ay biglang inatake si Claire sa puso na agarang isinugod ni Six sa ospital kaya ito nakaligtas. Sumunod na gabi nang matutulog na ang lahat, nakarinig si Six ng ingay sa labas kung saan isang mamamatay tao ang nagtangka pero hindi ito nakalusot sa kanya at nasaksihan pa mismo ni Claire ang pagpatay niya sa kriminal. Sa kasalukuyan nakarating na ng Austria si Six sa kapinuntahan ng isang ilegal na gumagawa ng pasaporte, pinahanap niya din ang lokasyon ni Claire para sa balak na pagligtas sa bata. Ngunit nang kukuhanan na ito ng litrato para sa gagamiting pasaporte bigla siyang nahulog sa trapdoor sa ilalim, dahil napag-alamang may malaking nakapatong sa ulo niya matapos magpakalat ni Lloyd ng pabuya sa makakahuli sa kanya. Sa CIA station sa Berlin, doon pinapunta si Danny matapos ang misyon dahil gustong malaman ni Carmichael ang ugnayan nito sa Sierra agent. Nakasama lang ito ni Danny sa misyon sa Bangkok kaya wala itong nalalaman, pero hindi naniniwala si Carmichael at sinuspende ang agent sa iniisip niyang hindi pagsasabi ng totoo. Sa mga oras na yun gumawa si Six ng mga bagay para makatakas gamit ang mga improvised na pamamaraan, nakatanggap naman si Carmichael ng lokasyon sa kinaroroonan ni Six at nabasa din ito ni Danny. Sinira ni Six ang tubo upang gamitin ang tubig para makaakyat sa itaas. Pagdating ng grupo ni Lloyd sa lugar pinatay niya ang nakahuli kay Six at hinanap ito sa loob. Nang puntahan ng mga tauhan niya ang trapdoor pinasabog ito ni Six at hinarap ang mga mercenaryo. Ngunit nahuli siya nito pero may granada pala si Six kaya tumakas na si Lloyd bago pa sumabog. Aalis na sana si Six pero nasundan siya ng mercenaryo buti na lang dumating si Danny at nailigtas siya ng agent, ngunit hindi pala sila magkakampi dahil naroon lang ang agent upang mapatunayan na wala silang ugnayan. Kalaunan nakarating na ng hideout ang grupo ni Lloyd kasama pa din si Fitzroy, naroon din si Susan na galit sa kanya sa pagdukot sa dating opisyal ng CIA maging sa pamilya nito, pero walang pakialam ang mercenaryo sa opinyon ng agent dahil siya lang ang nakakagawa ng mga bagay na hindi kayang gawin ng ahensya habang nagkasama din ulit ang magtiyuhin. Kasalukuyan namang hawak ngayon ni Danny si Six, gusto niya lang kasing linisin ang kanyang pangalan kaya pinapaamin niya ito sa ginawang kasalanan. Sinabi na ni Six ang nakuha niyang drive galing sa kanilang target sa Bangkok na ito ang habol nila. Nangangamba si Six na siguradong isusunod din nila ang agent, kaya nagpasya na si Danny na makipagtulungan at balak puntahan kung nasaan nakatago ang drive para alamin. Samantala, may nakuhang impormasyon si Lloyd sa pinadalhan ni Six ng drive na lugar ngunit hindi nila malaman kung kanino. Inalam niya kay Fitzroy ang tao pero ayaw itong magsalita. Tinorture na ng mercenaryo ang dating agent para lang magsalita pero talagang matibay ang loob nito. Nagbanta na si Lloyd na sasaktan ng pamangkin niya kaya napaamin din ang retiradong ahente. Sa Frag dumating na si Danny at Six dahil doon niya itinago ang drive, pinuntahan nila ang retiradong may hawak ng programang Sierra na si Margaret dahil dito ipinadala ni Six. Napag-alaman na ang drive ay ebidensya pala ng mga katiwalian ni Carmichael sa masama niyang gawain. Ginagamit niya ang ahensya para sa personal nitong adhikain kaya gustong makuha ng agent ang drive upang pagtakpan ang mga kasalanan. Balak ilabas sa pahayagan ni Danny ang mga katiwalian ng opisyal, ngunit bago pa sila nakalabas dumating ang mga tauhan ni Lloyd at tinambangan sila sa loob. Nauna nang pinatakas ni Six si Danny habang iniligtas nito ang dating agent, nang magtungo sila sa sikretong silid pinauna siya ni Margaret at isinarado sa loob. Pinili na ng dating agent na isakripisyo ang sariling buhay upang iligtas ito. Nagawa sanang makalabas ni Six ngunit huli na ang lahat at hindi rin inasahan ni Lloyd na mauubos ang mga pinadalang tauhan. Pagdating ng otoridad hinuli si Six bilang siya ang sospek nila sa pagpasabog, pero tinakasan nito ang pulisya habang ipinadala naman lahat ni Lloyd ang buong puwersa niya sa lugar. Sinubukang tumakas ni Six ngunit nabunggo siya ng sasakyan at nahuli. Doon nagsidatingan ang mga tao ni Lloyd kaya binalaan niya ang pulisya pero ayaw nilang makinig.
Inagaw na ni Six ang baril ng pulis upang magbigay babala sa mga naroon kung saan matapos silang makaalis nagsidatingan ng iba't ibang grupo. Pinigilan ni Susan ang mersenaryo ngunit ayaw itong magpaawat sa paraan na gusto niya. Habang nakikipagpalitan ang mga pulisya sa mga mersenaryo nagkaroon ng pagkakataon si Six na makatakas, hinabol pa din siya ng mga natitirang mersenaryo sa sinasakyan nitong tren habang dumating naman si Danny upang tulungan ito. Nagawang mapatay lahat ni Six ang mga kalaban at sa tulong ni Danny nakaligtas ito. Galit na galit naman si Susan kay Lloyd sa ginawa niyang matinding gulo pero nabuhayan ang mersenaryo dahil mayroon pa siyang natitirang pag-asa. Matapos makatakas ng dalawa, nagpunta sila sa ospital para makigamit ng computer para mahanap ang bata gamit ang nakuhang code. Dumating din doon ang natitirang contact ni Lloyd at nakaharap ng dalawa sa isang matinding labanan. Ngunit masyado itong magaling dahilan nang makuha sa kanila ang drive, tumakas din agad ang mersenaryo na sinubukan pa nilang habulin subalit di na nila ito naabutan. Kalaunan, matapos makuha ng mersenaryo ang drive ay agaran niya din itong dinala kay Lloyd para sa kapalit na halaga. Wala silang kamalay-malay na nakasunod si Six kasama si Danny sa hideout nila. Sa loob habang kinukumpirma ni Lloyd ang drive, bigla na lang silang nawala ng ilaw at isang helicopter ang bumagsak sa kanilang harapan. Sinimulan ng umatake ni Danny mag-isa sa hideout upang sa kanya mapunta lahat ng atensyon ng mga bantay, dahil palihim na ililigtas ni Six ang magtiyuhin. Pero nahalata ni Lloyd ang plano ng dalawa, ganun pa man wala na din itong naabutan pagdating niya sa silid kung saan nila ikinulong ang magtiyuhin. Patuloy namang mino-monitor ni Susan ang paligid pero pinasabog ni Danny ang command center. Kasama na din ngayon ni Six ang magtiyuhin ngunit naiipit sila sa pamamaril ng grupo ni Lloyd. Balak na sana itong itakas ni Six subalit tinamaan pala si Fitzroy at pinili na lang magpaiwan para makatakas sila. Hindi pumayag si Six at iginiit na sabay-sabay silang aalis ngunit mapilit ang dating agent kaya wala na itong nagawa kundi isama si Claire sa pagtakas. Nang lapitan ni Lloyd si Fitzroy mayroon pala itong granada, naiyak na lang si Claire nang makitang namatay ang tiyuhin at agaran na itong inahan ni Six habang nakaligtas din si Lloyd mula sa pagsabog. Sa loob nakuha ulit ng mersenaryo ang drive, dumating doon si Danny at nagkaharap ulit ang dalawa sa naudlot na laban. Talagang nahirapan ang agent dahil mayroon itong kagalingan pero hindi pa din siya sumuko. Sa huli ibinigay na sa kanya ng mersenaryo ang drive at umalis. Ilan pang mga mersenaryo ang dumating na nakaharap ni Six, nagkita din ulit sila ni Lloyd at nagkaharap sa laban pero tinulungan ito ni Claire, ngunit nahuli niya ang bata na ginawang bihag. Dinala niya ito sa isang maze na lugar sa malapit upang magtago, sinundan sila ni Six para iligtas ang bata na ngayon ay hostage ng mersenaryo. Nagawa namang makahanap ng pwesto ni Danny upang tapusin si Lloyd, pero nangangamba si Six sa kaligtasan ni Claire kaya pinili na niyang hindi lumaban at harapin ito. Pinakawalan na ni Lloyd ang bata dahil gusto niyang patunayan kay Six na mas magaling ito sa kanya. Pinatakas na ni Six si Claire palayo pero ayaw itong sumunod hanggat hindi siya kasama. Kinumbinsi siya ni Six na kagaya lang din ito ng mga araw na nagdaan. Pag-alis ng bata nagkatapat ulit ang dalawa sa laban, hindi umubra si Lloyd kay Six dahil mas bihasa ito kaya gumamit na siya ng patalim. Magaling lang ang mersenaryo kung may hawak na sandata dahilan nang nagtamo ng maraming sugat si Six pero hindi pa din ito umubra sa kanya, ngunit tinapos ni Susan ang mersenaryo at nakipagsundo kay Six na bubuhayin siya kung makikipagtulungan ito at si Lloyd ang ituturo nilang may gawa ng lahat ng kaguluhan. Sumang-ayon na si Six alang-alang sa kaligtasan ni Claire dahil nagbanta din ang agent sa bata. 2 linggo ang lumipas nasa isang mahigpit na seguridad si Six nagpapagaling. Nagawa namang mapagtakpan ni Carmichael ang katiwalian sa ahensya lalo na sa matataas matapos sumunod ni Danny sa kanila para sa kaligtasan ni Six at ng bata. Sa ngayon hawak ni Susan si Claire sa isang sekretong safe house dahil balak niyang pasunodin si Six sa kanilang mga ginagawa. Nang bisitahin ng 2 agent ito sa kanyang pinagkulungan nakatakas na pala ito doon. Kasalukuyan na itong nagtungo sa safe house kung nasaan ikinulong si Claire para iligtas. Masayang-masaya ang bata na makita ulit ito dahil si Sierra Six na lang ang natitirang itinuturing niyang pamilya at agaran na silang tumakas. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!